Rare opportunity alert! Is it really possible to get an Ayala house and lot in Nuvali with zero spot down payment? Today, I'll show you kung paano. Samahan nyo ako sa video na ito as we explore the best investment deal sa South right now. Guys, quick question. If magkaroon ka ng chance to own an Ayala house and lot in Nuvali and possible pa na no spot down payment, kukunin mo ba? Good morning, this is Renz Pagiligan, the Estate Savvy, your senior property specialist in the South. Last 2025, I was blessed to be the top 1 in our division. And nag-top din ang team namin under the Ayala Landcorp Residential Business Group. And honestly, all of this is because of the trust of our clients, lalo na sa mga kababayan natin here and abroad. So right now, nandito tayo sa model houses ng Crescela Nuvali, and today, I'll show you opportunity kung paano ka pwedeng mag-own ng property dito, even if you are based abroad. So what we have here is a 4-bedroom house, perfect for families or even long-term investment. But before we go inside, mas maganda siguro if we start with a quick drive tour para makita po ninyo kung gaano ka-develop ang Nuvali Estate, kung ano yung mga establishments dito, and also kung saan exactly located si Crescela Nuvali. Tara, samahan niyo po ako. So hello guys, welcome to our drive tour. So itong drive tour po, it will help you kung saan ba located itong si Nuvali, tsaka from Nuvali going to our community, which is si Crescela Nuvali. So from here po, we will start here sa baba ng Calax. So if you will be coming from north, easiest or yung fastest way natin papuntang Nuvali is to take SLEX. And from SLEX, mag-exit po tayo ng Mamplasan. And from Mamplasan po, mayroon po itong rotunda. And doon na rin po yung entry to Calax. And from Calax, ang very first exit natin is yung Laguna Boulevard exit. And dito na po tayo mag-i-start. Pagbaba nyo lang po ng Laguna Boulevard exit, bababa po tayo dito going to Nuvali Flyover. And tara po, we will start na po from here. But guys, aside from this exit, yung SLEX, Mamplasan, then Calax, meron pa tayong ibang other exits na mas malapit din kay Nuvali. Meron tayong Santa Rosa exit, Eton exit, also Silangan exit. Yun naman po ay sa likod ni Nuvali tayo dadaan. So from here, pagbaba natin ng Calax, ito po yung magiging daan natin, which is si Nuvali Flyover. Ito po yung sa tapat natin. So itong si Nuvali Flyover, naman pag si Ayala ay gumawa ng mga infrastructures, so nagbe-build siya ng mga roads na mas magiging convenient or accessible sa mga investors natin, sa tenants, residents, para mas para mas convenient going to our estate. By the way guys, hindi lang naman po mga OFWs or mga expats or mga kababayans natin ang mostly nag-i-invest or nagre-retire dito sa Nuvali. Marami din po ang yung nagwo-work from Makati and BGC and also sa Pasay, kasi etong si Nuvali ay very accessible and malapit lang po sa kanila. Example lang po, si Makati and BGC is just 44 to 45 kilometers away from Nuvali. So, from Nuvali going to Makati, nasa 50 to 60 minutes drive lang. And also going to Naiya, mga nasa around 45 to 55 minutes drive lang. So, dahil din po sa Skyway, yung
nag-help sa atin na mas mapalapit or mas mapabilis yung driving natin. So here, makikita nyo na po si Nuvali. Dahil dito sa malaking logo po niya, ito po siya, Ayala Land Estate Nuvali. Yan po. So from here, makikita nyo po, nasa Nuvali na po tayo. Also, sa tapat po ni Nuvali, ito po yung Santa Rosa Tagaytay Road. Ito po yung magko-connect from Santa Rosa and going to Tagaytay if mag-go po kayo ng ride. Also, Nuvali po is located na at the highest part of Santa Rosa. So yung example, if your worry is yung flood, hindi po tayo aabutin po dito. Kumbaga po, pababa yung road going to Santa Rosa, doon po papupunta yung mga rainwaters, ganun po. Sa mga hindi pa po knowledgeable or familiar dito sa Nuvali, I will share lang po some brief details nitong si Nuvali. So Nuvali is the largest eco-estate development of Ayala Land here sa Philippines, dito po sa Rising South sa Laguna. So when we say eco-estate, this is also a sustainable development na we can live on our own, na hindi na po tayo magde-depend sa outside ng estate. Because may sarili po tayong malls, may sarili tayong shopping centers, hospital, meron din po tayo, leisure parks, activation areas. Also, magkakaroon na rin po tayo ng sariling church, which is si Nuvali Parish Church. And also, meron po tayong sariling emergency transport vehicle, sariling fire truck, sariling patrol group na we do not depend sa labas or sa LGU po natin. For example, if magkaroon man ng hindi ka nais din sa estate natin, makakapag-responde po kaagad kasi meron po tayong sarili. Hindi na po tayo tatawag sa local government. This Nuvali, this estate, it is composed of 2,500 hectares. This is up to date. And sa laki po niya, it transcends 3 cities. Mainly in Santa Rosa, Cabuyao, and Calamba. And also, etong si Nuvali po, hinati siya into 4 segments. Nuvali North, kung nasan po tayo ngayon, Nuvali Central, Nuvali Heights, and Nuvali South, kung saan po located si Crescela Nuvali. Ito po yung kung saan po tayo pupunta ngayon. So ngayon po, andito po tayo sa Nuvali Boulevard. Ito po yung ating spine road. Ito yung magko-connect from Nuvali North to Nuvali South. So from here po, again, andito po tayo sa Nuvali North. Dito po located yung ating premier central business district, which is si Metro Nuvali. Well, some of you baka po nakikita na po natin yung mga ads or ano na po ni Ayala about Metro Nuvali. So ano ba ito? Metro Nuvali, this is a 200-hectare central business district. So, you know naman po, when it comes to central business districts, si Ayala is at its best. Kumbaga po, yung ating mga examples po niyan, si Makati and si BGC. Well, very familiar naman na po sa atin yan, si Makati and si BGC. Those are sample locations na kung bibili po kayo ng property, sobrang expensive na because yun po, sa development net ni Ayala, and ito po yung mga pioneer or premier central business district po ni Ayala. So yung next po natin, this is Metro Nuvali. So again, this is 200 hectares. Ito po yung composed ng mga malls natin ngayon, which is si Ayala Malls Nuvali, our shopping centers, si Landers, si SNR. Also, dito rin po located si Healthway Qualimed. And yung sa lakeside naman po natin, dun sa may left side natin located, dun naman po yung ating yung sa may lakeside, si Seda Hotel, si Museum for Architecture and Residences, also si Nuvali Techno Hub, dun din po siya located. So kung titignan nyo po sa ating right, doon po papunta yung ating Healthway Qualimed, yung our own or Ayala brand hospital. Also paglabas po doon po papunta sa SM Nuvali. So yun po, hindi na po siya SM Yulo Premier, hindi na po siya SM Neo Verde, SM Nuvali na po yung official name po niya. So aside sa Ayala Malls natin, meron pa po tayong SM. Kumbaga po, kitang-kita po natin kung gaano na po super developed itong si Nuvali. On our left side, ito naman po si East Block.
So ano ba tong si East Block? Ito po yung ating 12-hectare commercial area or pocket business district na yung mga itatayo po dito ay mga mid-rise buildings na more on modern offices, and mga possible din pong itayo ay mga condo or tertiary school or another general hospital. And also on our right side, dito na po located si Civic District. Yung mga ano po dito, Civic District is part of Metro Nuvali. Ang mga i-build po dito is yung example, 2-hectare Santa Rosa Civic Complex. So ito naman po, no, ito yung satellite branch ni Santa Rosa. Na example po, meron tayong mga government transactions like PhilHealth, SSS, Pag-ibig. So mas malapit na po sa atin, mas convenient po sa atin. Also, dun po located yung gagawin or i-build na Nuvali Parish Church. Kasi sa ngayon po, no, mga chapel na po andito. Pero ngayon ay may gagawin na pong Nuvali Parish Church. So mas okay po sa atin. And we're very excited na po na magkaroon ng sarili church po dito as a resident dito sa Nuvali. So ayun, after this guard post, dito na po tayo sa may bridge and sa rotunda. Ito na po yung pinaka-end ni Nuvali North. So next po natin is si Nuvali Central. So here po, no, in rotunda, yung first exit dito is ito po yung way na punta to Canlubang Golf and Country Club. Also a shortcut going to Tagaytay Highlands. So yan po. So dito going to Nuvali Central, take lang po natin yung second exit. By the way, itong rotunda guys, this is part of Cabuyao. So after nitong bridge, ito pong from Nuvali Central, Nuvali Heights and Nuvali South, ito na po yung part of Calamba. So after this bridge, welcome to Nuvali Central, and as you can see po, no, may makikita po tayo ng another guard post. So ano ba tong guard post? They are part of the estate security na sila po yung nag-enforce ng law dito sa Nuvali Estate. And syempre, para mas maging more secured itong estate natin para sa investors, residents, and tenants. And after that guard post, on our right side, this is a central block. So Central Block is a 12-hectare commercial area din na ginawa ni Ayala para sa atin. Na example, if mag-grocery lang po kayo or mag-buy ng mga essential needs or example, coffee or etc., mas pinalapit sa atin ni Ayala. Ayan po, mas convenient sa atin as residents po dito sa Nuvali na we don't have to go doon sa Nuvali North, sa malls natin. Kasi ito po, mas malapit na sa atin. So ayun, from here sa Central Block, if mag-go po tayo sa right side, doon naman po located si Xavier School. One of the schools dito po sa Nuvali. So here in Nuvali po, no, we have 3 schools. Yan po, Xavier School, Miriam College, and Everest Academy. Yun po ay madadaanan naman natin mamaya or later on. So aside po sa mga schools dito sa Nuvali, meron din pa tayong mga schools sa outside ni Nuvali. So we have Don Bosco, LaSalle, Ateneo, UST, na some of the brokers or vloggers here sa Nuvali na they are saying na this part of Laguna here in Rising South is magiging University Belt of the South po. So ayun, as you can see, dito na po tayo sa bandang Nuvali Central, and yun po, more on mga residents or exclusive to residents and tenants na po yung mga dumadaan dito. So dito sa loob, walang traffic, as in smooth na smooth po yung driving natin, and as you can see, wala po kayong makikitang mga poste na may mga spaghetti wires. Ayan po. Lahat po dito ay naka-underground po yung mga kuryente dito sa ating Nuvali Boulevard, which is yung main road po natin or yung spine road. And eto po, no, yung mga kinahumalingan ng mga OFWs, expats, yung mga kababayan natin abroad, because eto, as in nakikita nyo ba, no, puro trees lang po yung makikita natin dito while binabaybay natin itong si Nuvali Boulevard. So yun po, sa right side natin, sa left side, meron pa tayong median strip na as in puro trees lang na
if you're an OFW or dun po kayo sa abroad nakatira, di ba parang yung lifestyle po nyo po dyan is parang same lang po nito. Na hindi nyo po siya isa-sacrifice dahil umuwi na Pilipinas or nag-retire kayo dito sa Philippines kasi almost same na same. So, ganito po yung feel po ninyo. Example, ano rin po siya yung stress-free environment. Dahil puro nature po tayo dito sa Nuvali, yan po yung ano natin, fresh air. Ito yung the best na retirement na mai-offer po ni Ayala is yung mga ganito pong estate. So from here, as you can see, pataas na po yung elevation natin. So dito na po tayo papunta sa Nuvali South kung saan po yung mga communities natin. Si Nuvali South, ito po yung highest elevated part ni Nuvali. So dito po mas mahangin na po sa area. So yan po, no. And also medyo may pagka-cool breeze na rin po dito paggabi. So yan po pagkaakyat po natin dito sa Nuvali South. Ang nakikita niyo po yung tumbok na yan. Yan po ay merong allocated na 10 hectares si Ayala na in the future ay gagawin po itong mall. So ito po, some brokers are saying na ito po ay tinatawag na Nuvali Town Center. So ito po 10 hectares and although nakaplan pa lang po siya pero it's good to know na for us residents dito sa South, so may mas malapit sa atin na mas convenient na papuntahan natin if you want to shop lang or dine or take ng coffee, di ba? Mas malapit sa atin. And kung di ba nag-right side po tayo going to Crasella, if nag-left side po tayo doon naman po located yung 31 hectares na play park, which is hinati po into 3 segments. We have bike trail, community na consist of garden center and dog park. And yung other one, which is Nuvali driving range. So example, if andito na po kayo, nakatira and nag-retire na po tayo dito, if bored po kayo sa bahay po nito, no? And if nagbabike po kayo or you want to try your swing, pwede po tayo doon sa play park po natin na andito mismo sa Nuvali South. So yun po on our right side, nadaanan na po natin si Everest Academy, and maya-maya po, no, on our left side, malapit lang si Miriam College. So kung may mga kids po tayo or grandkids, meron na po tayong schools inside Nuvali na hindi na po natin kailangan pong lumabas ni Nuvali. So ito po si Miriam College. So from here, sa Miriam College, as you can see, sa tapat po natin ay may ginagawang road. So ito po yung wide road na ito. Ito po yung magiging access natin going to Crasella Nuvali. Because itong part ni Crasella Nuvali ay newly acquired po siya ni Ayala. So ito pong huge and wide road na ito magiging access natin sa mga bagong acquired communities or part ni Nuvali. So ayan po. So itong lane pa lang yung sementado, and yung kabila po natin is ongoing po. Ongoing po yung paggawa po or pagsemento ng road. So tara, let's go na po to Crasella. So from here po, no, ito pong road na ito is temporary access going to Crasella Nuvali. Because this part po is part na po ito ni Crasella Nuvali. So ngayon, naglagay po tayo dito ng temporary access going to the view deck of Crasella Nuvali, and para malaman din po ninyo kung ano na ba ang development dito sa Crasella. So tara po. So, welcome to Crasella Nuvali, our newest community here in Nuvali. Right now, nandito tayo sa viewing deck, and as you can see, ongoing na ang land development natin. Progress is already happening on site.
We officially launched this community just last December 2024. So parang kailan lang po, no? And for the timeline, the target completion date of this community is by the third quarter of 2028. So if you're looking to enter early in a developing Ayala community, this is a very good timing. In terms of community size, guys, this is actually our smallest development here in Nuvali. Imagine, nasa 13.5 hectares lang siya. So what does that mean for you? Mas low density ang community, hindi siya crowded, mas tahimik, mas private, mas relaxed ang environment, which is exactly what most homeowners are looking for today: space, peace, and exclusivity. And napansin nyo ba, guys, medyo mahangin dito sa area? That is because of its elevation. Aside from being one of the smallest communities in Nuvali, this is also one of the most elevated. We're looking at around 200 to 225 meters above sea level. Kaya mas presko ang hangin, mas mahangin, and you'll really feel the cooler temperature. Almost Tagaytay feels, but still within Nuvali. So if you're someone who values comfort, fresh air, and a more relaxed environment, malaking advantage talaga ito. And because of its elevation, guys, hindi lang presko ang hangin, panalo din sa views. Depende sa orientation ng property mo. Iba-iba ang magiging scenery natin, but all nature views. If your property is facing north, you'll have a view of Laguna de Bay. If facing east, kita mo yung ganda ng Mount Makiling. And if facing west, you get the relaxing view of Tagaytay Ridge. Kung south naman, puro lush greenery, very peaceful, very calming. So kahit saan nakaharap ang property mo, guaranteed na may view of nature. Hindi ka talo sa view. Everyday parang naka-staycation ka lang. So that's it for the overview of our community here in Crescela Nuvali. Now, in this development, we offer both lot-only properties and house and lot packages. But for this video, magfo-focus muna tayo sa pinaka-in-demand option natin, the 4-bedroom house and lot. So if you're looking for a bigger space for your family or a higher value investment, this is something you'll want to see. Before we go inside the house, let's talk about the details muna. This model is called Solea, our 4-bedroom house here in Crescela Nuvali. For the size, the floor area is 114 square meter. Standard na po ito for all the 4-bedroom units, and the lot area ranges from 175 up to 239 square meter. So you're not just getting a spacious house, you're also getting a generous lot size, which gives you more flexibility for extensions, outdoor space, or future upgrades. So here sa harap, you'll have your carport. Kasya up to 2 cars. Very practical for growing families. Meron ka rin front yard space na pwede mong gawing garden, perfect for plants, small landscape, or even a relaxing outdoor area. By the way, guys, the fence is optional. So, it's really up to you if you want a fully enclosed property or open layout for a more spacious feel. If you want an idea like this setup, pwede rin. Gumamit lang tayo ng plans para ma-mark yung boundary ng property ninyo. Clean look, natural pa, and very aesthetic. Now that you have an idea of the specs, the outside of this house, tara, let's go inside and see the actual layout. So, welcome to your new home. Sara ko lang po yung door. By the way, guys, this model house is a dressed up Solea house na po ito, kasi currently wala po tayong for deliverable na house. So lahat ng andito ay meron na pong mga gamit. But ituturo ko rin po kung ano po yung mga built-in na for this house. So after po ng ating main door, we will be welcomed by a foyer. And dito po usually mga shoe rack or mini cabinets like this one. Yan po, may mga cabinets tayo and a huge mirror.
So, isa pa ang kinagandahan ng mga houses dito sa Ayala kasi naka-open concept po tayo. So, meaning ng open concept, wala po tayong mga dividers or divisions. As in, naka-open lang siya. Kumbaga, meron kayong freedom kung paano nyo po lalagyan ng mga gamit itong house natin. So, in this side, obviously, dito yung ating living area. So, naglagay po tayo ng mga sofa here and a round table na usually dito po tayo nag-welcome ng visitors or nag-Netflix and chill ng ating family. So, you have a TV here. And ditong side, katabi ng living area natin is our dining area. Kita nyo naman po kung gaano pa siya kalawak yung space natin kahit maglagay na po tayo ng mga gamit like this, yung ating table tsaka yung chairs natin. Ang ganda po ng pagkakagawa or ng ating interior designer. So in this side, meron po tayong sliding doors. So sa sliding door, if you want ng natural ventilation tsaka ng natural light, open lang po natin itong curtains kung maglalagay po kayo dito. So yan po. So dito rin, pwede po tayong labas-pasok ng going to lanay. So in this side, eto naman po yung ating storage sa ilalim ng stairs natin. Na example po, meron kayong mga walis, dustpan, or vacuum, pwede nyo pong ilagay dito para hindi po siya nakakalat sa bahay natin. So, sara ko lang po, no? So, what we did here, naglagay rin kami dito ng cabinets dito. Ayan. So, after ng ating living and dining area, dito naman po tayo sa ating kitchen. So, here sa kitchen natin, so ito po yung deliverable or yung matuturn over kasama ng house. So, we will be having a kitchen countertop tsaka ng lower cabinets. And ito pong ating upper cabinets, no, improve na po ito. So, it's a good idea na maglagay tayo ng ganyan po kadaming cabinets, no. Sobrang ganda niya at ang linis. So, dito po naka 2-door fridge tayo. And also, dito yung ating for oven and yung ating storage. Yan. So dito sa ating kitchen, yung saksakan natin is naka GFCI na rin siya. So dahil sa kitchen natin, prone ang wet, mabasa or ng matalsikan ng oil, once na ito ay mapasukan siya ng water, so for our safety, mag-automatic shutdown sa area na ito. Para example yun, for our safety din po ninyo. So ayun, dito yung ating first bedroom. By the way guys, etong Solea natin, 4-bedroom house. Meron po tayong room para sa baba. Ito po ang perfect for seniors or sa mga person with disabilities na hindi na po kaya na umakyat taas po ng bahay po natin. So kita po ninyo kung gaano po siya kalawak. Yan, kasya po yan kahit mga hanggang family size po na bed. So yan po siya. So after this room po, no, pwede na po tayong lumabas papunta nating service entry. Let's go po. So dito po, no, sa service entry natin, ito po yung kinagandahan kasi once na meron kayong example, mga groceries, yan, grocery po kayo sa labas, yung groceries po natin, dito na po natin ipapasok sa likod, hindi na po sa ating main door. So, as you can see, malawak po yung gilid natin. Ayan po, hanggang dito yung boundary natin. And ditong side, pwede kayong maglagay ng dirty kitchen. Or kung gusto nyo po, maglagay pa kayo ng landscape garden po dyan. And dito po sa likod, ayan po, sa lawak po ng space niya, dito po ay nakalagay yung ating GFCI outlet. And dito kasi kayo maglalagay ng ating washing machine for laundry area. Yan po, naka-GFCI, once mabasa, automatic shutdown. Then din po, nakaabang na rin po yung tubo for the water. So tara, pasok po tayo ulit. So before we go upstairs, check lang po natin itong ating toilet and bathroom. So dito guys, sa toilet and bathroom natin, yung mga built-in fixtures na natin is ito po. Yung ating lavatory, yung ating toilet, and also yung ating overhead shower, pati po ito. Yan po. Mga naka-built-in na po yan. So, yung improve lang po dito is yung itong mirror and also po itong mini division po ng atin sa may shower area. Also guys, may nakaabang na rin po dito ang saksakan for the water heater tsaka for the exhaust po. So tara, akit na po tayo. I am excited to show you ng ating mga room sa taas. So dito po, no, sa ating stairs, naka-wooden type po tayo. Also yung handrails natin.
So sa pagka-cut po natin, no, so meron tayong windows dito. And also sa ditong side, meron tayong windows, and windows over there. Kumbaga po kung wala tayong blind, sobrang aliwalas po ng taas natin. And sa side po na yun, no, pinakamagandang idea is lagyan na ng chandelier. Pero nasa inyo naman po yan. So before we go inside ng second bedroom natin sa taas, dito naman po, no, yung ating flex area. So, eto po, ginawa natin dito. Isang lagay na yung table for study area or for mini working space. So, eto, naglagay din po tayo ng tables dito and a wide picture frame po dyan. So, tara, pasok tayo sa ating second bedroom. So, this is our second bedroom na ang ginawa natin is for a kid na favorite yung mga Korean. So, yan po siya. So, this is a single bed pero kasyang-kasya up to queen size kasi malawak itong room na ito. Kumbaga, isa-sacrifice nyo lang itong study table po na ito. So, dito po yung ating cabinet. May mirror na rin dito and dito located yung ating window type aircon. This room is also located in a corner unit or a corner room. So, meron po tayong mga windows yan na dalawa po yung views natin. Tara, punta po tayo sa third bedroom. So, here sa ating third bedroom, no, it is designed naman sa, yan po, sa teenage boy na mahilig sa football or soccer. Kasi dito po sa bola natin. So, ganyan po yung kulay natin. Design po talaga siya sa panglalaki. So, naka-single bed din siya. And also, kasyang-kasya up to queen size. Maluwag pa po yan. So, dito po ay ang ating cabinets, the window type aircon, and also, parang naka-corner na rin po itong ating window. So, marami tayong views yan. Dalawang angle. Now, sa tapat po nitong third bedroom, ito naman po yung ating toilet and bathroom sa taas. This is common. So, yun po, kung ano po yung nasabi ko kanina na fixtures na built-in na, batory, toilet, and also yung ating overhead shower, yan po yung matuturn over din po sa inyo. Yan, ito po yung mga in-improve natin. So, pwede po natin gayahin. Yan po. So, tara, let's go sa ating master's bedroom. Alam niyo po kung bakit napakagandang master's bedroom na ito. Kasi may sarili po tayong toilet and bathroom. Ensuite, toilet and bathroom siya. So yung ito po, same na size sa lahat ng toilet and bathrooms natin. And for master's bedroom lang talaga ito. So ayun, sa ating master's bedroom, look kung gaano siya kalawak. Kumbaga, sobrang madaming gamit kayong mapaglalagyan dito. And also, a good idea na dito yung inyong cabinets para hindi po siya kakain space pa dito. So ayan, tingnan nyo po yung ating bed. Actually, naka-queen size pa ito, kasyang-kasya up to king size. Kasi meron pa tayong space dito, naglagay tayo ng dalawang tables. Also, dito may tables din tayo and TV here. And in this master's bedroom, no, so marami tayong windows, eto, tsaka yun. And also, ang maganda dito ay meron kayong sariling balcony. So tara, labas po tayo dito. Tingnan niyo po kung gaano siya kahaba itong ating balcony. So ang additional advantage nito, kasi kitang-kita nyo yung ins and outs ng inyong bahay. So ito po yung ating carport. And also, dahil sa mas mataas po yung elevation natin compared to other communities, sobrang mahangin po dito sa community natin. So, perfect dito sa ating balcony ang mag-tea or mag-coffee ng morning, tapos mag-sightseeing ng mga views po natin. So now, let's check the price and computation of this 4-bedroom house. Guys, as I mentioned earlier, kaka-launch lang ng community na ito last December 2024. Pero dahil sa sobrang taas ng demand, mabilis talagang naubos ang inventory. And right now, we are officially offering the last sector here in Crescela Nuvali. Yes guys, this is already the final phase, the last piece of Crescela na may available properties. So expect na very limited na lang talaga ang units dito. If you're planning to secure a property here, this is your window. Dahil once maubos ito, wala na po tayong next phase in Crescela Nuvali. Alright guys, let's break down the numbers for this 4-bedroom house and lot dito sa Crescela Nuvali.
Ang total cost ng property is around 16 million. Now, meron tayong two payment options. Depende sa cash flow po ninyo. The first option is with spot down payment. Kung komportable ka maglagay ng partial upfront, ito yung mas flexible na option. The 10% spot down payment is approximately 1.5 million. The next 10% is payable over 42 months, which is around 38,000 per month. And the remaining 80% balance via cash or bank financing on the 43rd month. Maganda dito, mas mababa ang monthly exposure mo during pre-selling stage. And also, malaki ang discounts na ma-avail po natin. The next option is the no spot down payment. Kung gusto mo naman walang malaking cash out agad, perfect ito sa'yo. The entire 20% down payment is spread over 42 months, which is around 82,000 per month. And the remaining 80% balance is via cash or bank financing after the 42nd month. Depende lang talaga sa preference mo sa liquidity. Option 1 ay for lower monthly, may upfront down payment, and yes, may huge discounts. And for option 2, higher monthly siya, pero zero spot cash out naman. Either way, secure na secure ka sa property dito sa Nuvali, isang Ayala Land Estate, habang ito ay pre-selling pa. At tandaan, habang papalipit ang turnover, madalas tumataas ang presyo at sobrang rare na may Ayala Land na nag-o-offer ng no spot down payment. Talagang magandang opportunity ito kung gusto mo ng premium at high demand location investment. Sobrang dami nga talaga ng properties na ino-offer sa iba't ibang locations dito sa Rising South. Pero pareho ba ng potential ang mga ito sa ino-offer ni Ayala? Very promising ang mga developments dito sa Nuvali, kaya secure na talaga tayo sa future ng investments natin dito. At hindi lang para sa atin, para rin ito sa future generations natin. Kasi ayaw natin ng properties na mabilis lang ma-depreciate or limited ang growth potential. Sa Ayala, proven na ang track record. Quality, master plan, at high appreciation ang lahat ng developments nila. Kaya kung goal mo ang long-term security at investment growth, mas solid talaga ang option na ito kumpara sa iba. So, that's it na for me. Guys, sana nag-enjoy kayo sa video na ito. At I hope naging eye-opener na rin siya, lalo na sa ating mga OFWs, expats at mga kababayan natin na naghahanap ng magandang lugar sa Nuvali para mag-retire o mag-invest. Remember, this is not just about owning a property. It's about securing your future and enjoying the lifestyle na inaalok ng Ayala. So if you want more details or gusto nyo mag-schedule ng site viewing or Zoom presentation kung nasa abroad pa po kayo, message nyo lang ako sa Viber or WhatsApp at 0917-140-5564. At syempre, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa smart property opportunities dito sa South. Again, this is Renz Pagiligan, the Estate Savvy, your senior property specialist in the South.